Kinuwestiyon ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-archive na anyay para na ring paglilibing ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Sandra Aguinaldo. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta to transfer the articles of impeachment to the archives, the same is hereby approved. Sa pag-archive sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sa protesta idinaan ng ilang grupo ang pagtutol dito. Sa botohan kagabi, 19 na senador ang pabor sa amended motion ni Senador Marcoleta na i-archive ang impeachment. Kabilang si Senate President Chizzy Escudero, pati mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senators Amy Marcos, Bato de la Rosa, Bongo at Robin Padilla. Gayon din ang minorya na si Senador Mig Zubiri. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court. To the House of Representatives, I say, do not allow yourselves to be used for the blind hatred and ambition of a few who did things haphazardly, gravely abused their discretion, and violated due process rights under the Constitution. The Senate is not your playground. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Si Senador Erwin Tulfo pabor din sa pag-archive pero di raw para iabsuelto ang bise. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Si Senador Ping Lacson, boboto sana pabor sa motion pero nag-abstain. I would rather wait, not preempt, the final ruling of the High Court. 4 na senador ang tumutol sa motion, sina Senate Minority Leader Soto, Senador Riza Ontiveros at miyembro ng mayorya na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. I know for a fact, once it is archived, it is dead. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. The 1987 Constitution entrusted the duty to try and decide all cases of impeachment to the Senate. Today, we are voting to abandon this mandate. Pero para sa ilang senador, ang pag-archive ay parang itinabi lang umano sandali ang articles of impeachment at pwede pa raw buhayin. Yes, it's dead but it's not really buried. But sabi nga ni Justice Ascuna, pwede na mahugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun eh. Kahit hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, para na ring inilibing ang articles of impeachment. Kinuwestiyon niya ang aniyay pagmamadali ng Senado sa pag-archive lalo't hinihintay pa ang desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Pinuna rin ni Romualdez ang aniyay pagbato sa kanila ng mga personal na pag-atake at akusasyon at pangmamaliit sa kanilang constitutional duty para palabasing paglalaro lang ito sa kapangyarihan. Hindi lang daw ito unfair kundi mapanganib din dahil pinahihina nito ang tiwala ng publiko sa checks and balances sa isang demokrasya. Pinalagan din ng mga kongresista ang sinabi ng ilang senador na pamumulitika at pagkontra lang kay Duterte ang impeachment. We do not want to make the Senate as our playground to initiate our grand scheme. It is based on what the Constitution obliges us to do. The family name is just accidental. Alam po natin yan at kailangan po as public officers, we need to make ourselves accountable. Antayin po muna natin ang resulta ng MR. Para sa amin, hindi pa po tapos yung laban.
Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.